Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos, kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw, maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos, kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng ilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat, wala siyang press con para magpabango, hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Ma'am, is it Speaker Romualdez? I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication team. Ma'am, of course, itong appointment mo sa spokesperson comes at a very high time na, of course, maraming binabato sa House of Representatives. Maraming criticisms regarding, of course, how are you going to approach this job, especially sa mga critics ng House of Representatives po? What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti to sa mamamayan at sa buong bansa. Operational role nyo, 19th and 20th Congress. Well, right now, I'm still working on the 19th Congress. As we end the 19th Congress, I'm looking forward to working with all of you as we transition to the 20th Congress. Ma'am, are you going to be a more patolera kind of spokesperson?
spokesperson. I mean, of course, mga binabanatan sa House of Representatives, minsan below the belt, minsan fake news. Kayo po ba ay maging parang patolera na spokesperson? I don't understand yung patolero na spokesperson. I understand na we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, ma'am, sorry. How will you communicate with us, House Media? Are you going to hold regular press con? We're working po on how we will schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think a lot of you has worked with me, both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, no? And I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Covered niyo rin po yung impeachment trial. Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. But I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Used to be the spokes of Mayor Lacuna. Paano po kayo nag-prepare para po dito sa mas malaki naging role niyo po sa spokes sa House? Definitely being part of the City of Manila, its communication team has napakalaki ng sakop ng lungsod ng Maynila at napakalaki ng trabaho na napagkatiwala kay Mayor Hani during her term. Napakalaking bagay yon to prepare me, especially in meeting all of our media friends and understanding how we need to communicate, not just to the media but also to the public. Where will your office be attached to? Will it be under the Speaker's office or will it be an independent and under the institution itself? Right now, under the institution itself, no, we will still meet with the Secretary General to finalize all of the details of the official designation for my task. Ma'am, are you going to have a deputy spokesperson sa additional staff? O kayo lang po ba mag-isa magiging karap namin sa... Wala pa po akong information on that sa ngayon. Siguro po sa ngayon, kailangan masanay muna kayo sa akin araw-araw. Ma'am, mayroon po, ibang matter na po. Nilabas po yung latest Pulse Spacious Survey. Mga registered voters saying 50% daw po ay against or tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. How would this affect po yung ating, your reaction and how would this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey, pero mas kailangan bumaba tayo sa tao para mas maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila, hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin. Ma'am, may way no sa your appointment? Is it Speaker office or Secretary office? I cannot answer that at the moment. Ma'am, of course, last na lang po from my end. Kasi ang nagiging negative connotation po sa House is laging ayuda, which is being portrayed negatively sa social media. Kayo po ba, are you going to siguro explain pa po in layman's terms ang mga ayudang binibigay sa ating mga bayan? Kasi yun na po yung nagiging negative. Marami pa naman po tayong ibang mga polisiya, programa na sinusulong ng Kongreso. Isa lang yan, yung mga ayuda na tinitignan ng Kongreso. Madami tayong mga programa at policies, legislations on job creation, on alleviating poverty. Napakarami pa natin mga kailangan
tutukan, tignan, at hindi lang po, lahat po yan ang gusto natin na mapaliwanag sa mamamayan. So, we would try to communicate all of the programs as much as we can. And definitely, our friends in the media could help, no, so that we could make sure yung mga atensyon sa mga tamang polisiya at dapat na polisiya mapagtuunan ng pansin ay ang mapakita natin sa mamamayan. Thank you po.